Sa taong mayabang, ako'y naiinggit nga, at sa biglang yaman ng mga masama. May mga pagkakataong napapaisip tayo habang tinitingnan ang buhay ng iba. Bakit tila ang ilan ay mabilis umasenso, habang tayo ay patuloy na nagsisikap? Bakit parang mas magaan ang kanilang buhay kahit hindi nila kinikilala ang Diyos? Sa mga sandaling iyon, madaling pumasok sa puso ang inggit. Ito rin ang naging pakikibaka ni Asaph. Nang makita niya ang kasaganaan ng masasama, nagsimula siyang magtanong. Habang nakatingin siya sa buhay ng iba, unti-unti niyang nakalimutan ang kabutihan ng Diyos sa kanyang sariling buhay. Marahil naranasan mo ng matuwa para sa isang tao, ngunit maya-maya ay may kirot na sumingit sa iyong puso. Habang nakikita mo ang kanilang tagumpay, napapatanong ka rin kung kailan darating ang hinihintay mong pagkakataon. Hindi nagtagal. Ang paghanga ay nauwi sa paghahambing, at ang paghahambing ay nauwi sa inggit. Mapanganib ang inggit dahil binabaling nito ang ating paningin mula sa Diyos patungo sa iba. Sa halip na makita ang kanyang katapatan, mas nakikita natin ang tila kulang sa ating buhay. Ngunit ang problema sa paghahambing ay hindi nito ipinapakita ang buong larawan. Maaaring maging mayaman ang isang tao, pero malayo sa Panginoon. Maaari ring dumaan sa kahirapan ang isang mananampalataya, subalit nasa gitna ng kalooban ng Diyos, hindi nasusukat ng tagumpay o kasaganaan ang tunay na kalagayan ng isang tao sa harap ng Diyos. Kapag nagsisimulang mainggit ang ating puso, kailangan nating ibaling muli ang ating paningin sa Panginoon. Sa halip na ikumpara ang ating buhay sa iba, alalahanin natin ang mga biyayang mayroon tayo kay Kristo, kapatawaran, pag-ibig, pagtanggap, at ang pangakong buhay na walang hanggan. Ang mga ito ay higit na mahalaga kaysa sa anumang tagumpay na iniaalok ng mundong ito. Sa huli, ang pinakadakilang pagpapala ay hindi kung ano ang mayroon tayo, kundi ang katotohanang ang Diyos mismo ang ating bahagi at kayamanan. Panginoon, patawarin mo ako sa mga pagkakataong ikinumpara ko ang aking buhay sa iba. Kapag nagsisimulang mainggit ang aking puso, tulungan mo akong ituon muli ang aking paningin sa iyo at sa iyong kabutihan. Turuan mo akong maging kontento at magpasalamat sa mga biyayang ibinigay mo sa akin. Ikaw nawa ang maging aking pinakadakilang kayamanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.